O, narito po ang paggawa ng empanada, kaya lang ang panloob ko ay spinach, mozzarella at saka po ham. Pero kung gusto nyo, ipalitan nyo po nung ating giniling na may patatas at carrots at green peas o kaya na may manok. Kayo na po ang bahala. Ang importante na ipakita ko sa inyo kung paano po paggawa ng dough, makagawa tayo ng simpleng empanada. O, kailangan po lutong-luto yung sibuyas. Lagyan natin ng garlic. Tapos maglagay tayo ng harina, mga 2 tablespoons. Pampalapot para magkakadikit-dikit yung palaman. Tomato sauce, lahati for now. Dadagdag na natin ng ham. Lagay tayo ng tubig, 1/4. Ng frozen spinach. Frozen po yun. Hayaan nyo siyang matunaw dito. Konting asin, paminta. Ganyan nagkakadikit-dikit na. Shredded mozzarella cheese. 1 cup ng mozzarella. Haluin lang natin yan. There you go, everybody. Pinalamig ko na po yung feeling. Ang dami ko palang nagawang pala. Ito naman po trabahuhin natin ang paggawa ng masarap at flaky dough. 2 stick po ng butter ang gagawin natin. Yung malamig na malamig, buong buo. Pagkatapos ataduhin nyo po ng ganirya. Maliliit na kudrado. Ganyan-ganyan. Itabi nyo muna sa palamigan habang ipine-prepare nyo po yung ibang ricado. Kinakailangan matigas kasi yan eh. Adding all-purpose flour, harina po. Gumagamit ako ng food processor. Lagyan natin ng asin. Meron pong iba naglalagay ng asukal. Abay, ako din po yung naglalagay ng asukal para may konting tamis. Inilabas ko na po ang butter at gagamitin na po natin. Ilalagay ko po din dahan-dahan lamang. O paalala lang mga kaibigan hindi pwedeng padaskol-daskol ang trabaho nyo dito. At yung mga ricado ay mamahal, lalo na kung ito'y gagawin yung pangnegosyo. Pakonti-konti lang po ang pagpe-press hanggang sa magkabutil-butil yung harina at butter. Let's add 1 egg. Ito po ay malamig na tubig. I will add it to the harina. Process it again using the pulse. Okay, tignan po muna natin. Importante, you do not overmix. O ito po pala tandaan para alam yung tama ang ginagawa nyo. Kapag kinuha nyo po yung dough, dapat po nagkakadikit-dikit kapag pinindot-pindot nyo. Ngayon kung buhaghag, ibig sabihin kulang pa po sa tubig katulad ni Ray. Lagyan pa natin. So dadagdagan ko siya unti-unti ng tubig para next time na i-test ko siya, maho-hold ko na siya at mabubuo na siya on its own. Naglagay po ako ng konting tubig. So 1 tablespoon po ng cold water ang dinagdag ko dun sa dough. One more time. Tapos yan kumaok po kayo ng konti at bilugin nyo po sa kamay nyo. Makikita nyo naman yan kung namumuo parang clay ayos na po yan. O dapat po malinis ang pasimano yung paggagawaan nyo kasi linis ng kalooban nyo, ng biyanan nyo bago nyo ilagay itong ating dough. Kung sinundan nyo po ang sukat ng tubig na inilagay ko't malamig, mapapansin nyo pag inilagay nyo sa pasimano buong buo, mabibilid nyo kaagad at hindi magkakalasog-lasog o kaya na'y buhaghag. Tignan nyo. Ganyan lang. Pagsamasamahin nyo. Kasi didikit at didikit naman talaga siya. Ayaw nyo itong maging masyadong malambot. Isang malaking bola ng empanada dough ang nabuo natin. Let's cut this in half. Napakalambot at napakadali. Look at this. Pagkahati nyo po sa dalawa, trabahuhin nyo isa't isa. Kumot malambot nga yan at masarap kalikutin. Parang gawin yung isang malaking hopya ba? Ganun ang itsura. Ngayon, i-chill natin to but I'm going to wrap this. Yan. And palamigin natin sa refrigerator. Yan. Using your clean hands, lagyan nyo ng konting harina para hindi dumikit. Yung rolling pin, lagyan nyo rin ng konting harina. Apply a little pressure as you roll the dough outward. And just keep rolling it with a little bit of pressure. Yan. Ito, takip lang po ito na gaya ng peanuts or biscuits. O yun. Do it again. Lagyan natin ng konting harina. There. Okay, let me show you how it's done. Hindi masyadong madami. Slowly pick up or gather the edges. O ayan. Ipo-fold nyo lang. Tapos, dahan-dahan nyo with a little bit of pressure, i-press nyo yung paligid, yung edges. Yan yun ang design sa paligid. Dahan-dahan nyo pong i-press yung tinidor sa paligid. So, it ensures na talagang sealed yung edges para pag prito nyo, hindi siya madudurog or sasabog yung laman. Yan, dalawa na.
Ilagay nyo to sa freezer habang pinapainit nyo yung mantika for a few minutes bago nyo iprito. Okay, nilagay ko muna sa freezer mga 30 minutes and then iprito na natin. Okay, kung maliit lang naman ang pinagpipirituhan nyo, do it in batches. Between 3 to 5 minutes, pag golden brown na, tanggalin nyo na. Tapos para mawala yung kanya excess oil. Try natin yung isa. Alamig ko na muna. Yan, spinach, yung ham, yung mozzarella cheese. Okay, di ba? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.